bahagi sa kanyang salita sa kapwa-tao. Liturhiya, sa taong ito, ang pagpapanibago ng tipan ang pinagtutuunan ng pansin. Si Moises at Elias ang kumakatawan sa lumang tipan na binubuo ang kautusan at propeta. Si Kristo naman ang bagong tipan ng Ama. Turo ng simbahan. Ano ang unang tungkulin ng Kristiyano? Siguro sasabihin ninyo ang magsimba kung araw ng linggo, ang mag-ayuno at mag-abstinensya ngayong mahal na araw. Subalit ang unang katungkulan ng Kristiyano ay makinig sa salita ng Diyos, ang makinig kay Jesus. Binabasa ba natin ang Ebanghelyo sa ating tahanan? Nakikinig ba tayo kay Jesus sa bawat araw? Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Governor Daniel Fernando, Mayor Christian Natividad, Ginang Matilde Natividad, Nikki at Chiam Natividad, Mr. at Mrs. Michael at Mina Permin at pamilya, Doktora Ana Marie Malabanan at pamilya, Rodolfo at Maria Elena Sayo at pamilya, Johnny at Yoli Texon at pamilya, Blanca Abuan at pamilya, Bioli Luna at pamilya, Virgilio Zaragoza at pamilya, Kenneth Lloyd Zaragoza, Rodolfo at Maria Elena Sayo, Trinidad Castro at pamilya, Konsehal Kiko Castro at pamilya, Glady Enmenchi Ferrer, Peter Khalil at Isay Ferrer, Belar at Cynthia Cruz, Ben Cruz, Bernard Regalado, Mats Therapy Center, Templados, Praise Ped School, Ted Rowena Pauline Johan Cruz, Marcelo at Amalia Recto at pamilya, RB de la Cruz, Ermelita Octaviano, Ricardo Cabigaw Jr., Malu at Noli Bataler at pamilya, Lorian Kaluwag, Pedelisa C. Milanes at pamilya, Mrs. Zorina Agustin at pamilya. Para sa pasasalamat ni na Generoso Hernandez at pamilya, Wendy Sumera. Para sa natatanging kahilingan ni na Dr. Jaime Catherine at David Andrew Pulumbarit, Joseph Martin Sayo, Helen Christine Sayo, Ted Rowena Pauline at Johan Cruz, RB de la Cruz, Ian at Brian Fernando. Para sa mabilisang pagaling ni na Estrelita Garcia, Eliseo, Lorna at Antonio Kaluwag, Kim Kionte, Rowan Zenji Terado. Para sa kaarawan ni Ronnie Rediodica. Para sa mga kaluluwa, Bishop Manuel, Bishop Cirillo, Bishop Jose, Monsignor Sabino, Felisa, Mauro, Rosario, Maricel, Dionisio, Elisea, Virgilio, Sophia, Silvia, Romeo, Soledad, Ramon, Maria Luisa, Ernesto, Reynaldo, Raul, Rafael, Jaime, Maria Teresa, Lirio, Trina, Daryl, Novelito, Pilarcita, Jocelyn, Wilfredo, Felix, Sebastian, Victoria, Reynaldo, Virgilio, Teresita, Fernando Sr., Milagros, Iluminada, Remedios, Diosdado, Salustiano, Mario, Rogelio, Jacqueline, Rosa, Luis Sr., Victor, Luis Jr., Angel, Julio, Roberto, Albano, Jason King, Salvadora, Mario, Tito, Gregorio, Pelagia,
Pablo, Luis Venancio, Domingo Cesar, at mga kaluluwa sa purgatorio. Ang mangunguna po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Fernando B. Sinon, co-pastor ng ating parokya. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Abagay na Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Abagay na Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawan tao. At nakipamayan sa atin. Abagay na Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami sa kanyang pagkabuhay na maguli, sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una ngayon, kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una ngayon, kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una ngayon, kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ave Maria Purissima, Sin pecado concebida. sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, halina at sama-sama nating buksan ang ating puso, ang ating isip, ang ating buong kalooban sa Diyos na nagpapahayag ng Kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus na lubos niyang kinalulugdan. Sa madalahapag at upang tayo maging marapat, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at atin itong pagsisihan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubay na sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami nawa ay makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham
at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Ako ang Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ng kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mananahan. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng poon kong may papanaw, kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod. Katulad ng aking inang, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mananahan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakalob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila? Sino nga ang ahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayoy namamagitan para sa atin.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag, ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila ay naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa ay dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ang kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito ay may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka ay tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila ay nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bagamat hindi po sinabi sa ebanghelyong ating narinig sa salaysay na ito ni San Marcos na kung saan ang Panginoong Hesukristo ay nagbagong anyo. Basta ang binanggit po dito ay sa isang mataas na bundok. Pero po, ito ay pinaniniwalaan natin na nangyari sa bundok ng Tabor. At ito po ay nangyari habang papalapit na yung nalalapit na kamatayan ng Panginoong Hesukristo at muling pagkabuhay doon sa Jerusalem. Kaya inihahanda po niya yung kanyang mga alagad upang ipakita kung sino siya talaga. Ang mga tanging alagad na ito na nakasaksi ay sina Pedro at yung magkapatid na Santiago at Juan sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Ito pong tagpong ito ay nadidinig din natin kapag merong partikular na kapistahan tungkol dito. Yung pong August 6, ano po yun? The feast of the transfiguration of our Lord Jesus Christ. At least 2 times
that we hear this very event. Ano? 2 beses nating tiyak na napapakinggan yung salaysay na ito. Ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Heso Kristo na nasaksihan nga ng mga piling alagad doon sa bundok ng Tabor. At meron pang 2 prominente o kilalang tao o personalidad sa lumang tipan na binanggit dito. Sino po ito? Sina Moises at si Propeta Elias. Ano po? Na si Moises ang kumakatawan doon sa kautusan at si Elias naman sa mga propeta. Isinulat ng mga propeta at kung ano yung natatala sa mga kautusan. Na ipinapakita rin dito na ang ating Panginoong Heso Kristo, bagamat sa lumang tipan ay, sabihin natin ay hindi naman siya binanggit. Pero siya ay inihanda na mula pa sa lumang tipan yung kanyang pagdating. Ano po? Kaya ang ating Panginoong Heso Kristo, na napakahalaga yung pagpapakita o pagkakakita rin kina Moises at Propeta Elias. At kung maalala rin natin, itong si Moises, nung nakipagtipan sa Diyos, doon sa aklat ng Exodo, sa lumang tipan, meron ding bundok na binanggit doon. Ano po? Yung bundok ng Sinai. Ano po? Na si Moises din ay meron ding isang napakagandang karanasan na nangyari sa bundok sa pakikipagtipan ng Diyos sa bansang Israel sa pamamagitan ng pagbibigay ng 10 utos. Nangyari yon sa bundok ng Sinai. At ganoon din si Propeta Elias or the Prophet Elijah when he challenged the false prophets of Baal o si Baal. At ito ay nangyari doon sa bundok ng Carmelo. Pinatunayan ni Propeta Elias kung sino nga ba ang tunay na Diyos. Laban doon sa mga huwad na propeta at pari ni Baal na humigit kumulang sa 800 yan. Kung titingnan natin yung babasahin ng aklat ng mga hari, to be exact, 850 priests of Baal. At yung mga taong naroroon pa. Ipinakita ni Elias yung kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos doon sa bundok ng Carmelo laban sa mga propeta ni Baal. Ano po? At dito rin sa unang pagbasa, meron ding bundok na binabanggit. Yung pag-aalay ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac doon sa isang bundok sa Moria o Moria. Ano po? Dito makikita natin na madalas ang Diyos nakikipagtipan sa bundok. Kaya maraming writers, scripture writers na nagsasabi, mountains are the place of God. Yung mga bundok pala, ito ay lugar ng Diyos. On the other hand, the wilderness, katulad nung nangyari sa Panginoong Heso Kristo nung ating unang linggo ng Kwaresma, doon naman sa ilang, kung saan naroon mailap na hayop at yung Satanas nandoon sa ilang. Kaya ang Kwaresma natin, lagi rin niyang kapapalooban ng mga bundok at ilang na pagdaraanan natin. Pero maganda rin dito na makita natin yung presensya ng Ama, yung tinig ng Ama na hindi lang sina Pedro, Santiago at Juan ang nakarinig, kundi tayong lahat na naririto. We are blessed to hear the voice of the Father who calls His Son as the Beloved. Ito yung minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pagpapatotoo ng Ama tungkol sa Panginoon. At mayroong utos. Pakinggan niyo siya. Pakikinig. Alam po niya sa ating mga Pilipino, pag sinabing marunong makinig, ito ay katulad din ng marunong sumunod. Hindi lang pakikinig sa tenga. Pag ang isang tao sinasabi marunong makinig, ay marunong ding sumunod ang ibig sabihin niya. Kaya ka po, tingnan niyo, yung mga bata, anak na napapahamak, sa kabila ng pagsasabi ng mga magulang, sa bandang huli napahamak. Nasasabihin ng mga magulang, kasi ikaw anak, hindi ka marunong makinig o hindi ka nakinig. Ang ibig sabihin, hindi sumunod. Ano po? Kaya dapat natin sundin yung tinig ng Ama na pakinggan si Jesus na anak niyang lubos na kinalulugdan. At sa panahon ito ng Kwaresma, sa ilang mga pagkakataon, pakinggan natin ang tinig ni Jesus sa banal na kasulatan. Both in the New and Old Testament. Let us read, reflect, the Holy Scriptures. Basahin natin at pagnilayan ang banal na kasulatan.
At alam po niyo, kung tototohanin lamang natin yan, 5 to 10 minutes every day, faithfully reading and reflecting the words of God in the scriptures, alam mo niyo, magbabago rin tayo. Magbabagong anyo rin tayo. Yung magandang larawan ng Diyos sa atin, mahahayag din yan. Sapagkat yung salita ng Diyos ang siyang magpapabago sa atin. Napakaganda na basahin ang banal na kasulatan. Pagnilayan yan, araw-araw. Ganoon din naman, pakinggan natin ang tinig ng ating Panginoong Hesukristo sa mga api na dumadaing sa atin. Katulad ng Panginoong Diyos, hindi ba? Sa lumang tipan, sa bagong tipan. Panahon ni Moises, sa lumang tipan. Paano ang pagkakatawag kay Moises? Nakita ko ang paghihirap ng aking bayan. Nadinig ko yung kanilang mga daing. Sabi ng Panginoon. Kaya tinawag si Moises para hanguin ang Israel sa pagkakaalipin sa Ehipto. Laging nadidinig ng Diyos yung tinig ng bayan niyang naaapi. Kaya ganoon din tayo. Pakinggan natin ang tinig ng ating Panginoon, ang Panginoong Hesukristo doon sa mga api, sa mga nagugutom na lumalapit sa atin, sa mga humihingi. Kaya bahagi nga ng Kwaresma, yung pagtulong, kawang gawa. Na bahagi ng pagdinig natin sa mga nangangailangan, iyak. Yung apila ng mga nangangailangan. May maganda tayong kanta kapag panahon ng Kwaresma, di ba? Jesus na aking kapatid, saan nakikita? Sa palengke, sa lansangan, o kung saan-saan lugar. Lagi nating makikita ang mukha at madidinig ang tinig ng Panginoon sa mga dukha. Alam niyo, si Santa Teresa ng Calcutta, alam naman natin, siya ay mapagkawang gawa, nangangalaga ng mga may sakit, lalo na ng mga mamamatay na sa India. Yung isang mayor doon, pinagbawalan na siya na wala naman daw mangyayari sa kanyang ginagawang iyon sa mga malapit ng mamatay at sa mga may sakit. Alam po niyo, sabi lang ni Santa Teresa ng Calcutta, huwag po ninyong alisin sa amin o sa akin yung pagkakataong mahawakan ko si Jesus sa katauhan ng mga pinaglilingkuran kong iyan. Alam mo niyo, kung babasahin natin yung mga naganap, hindi lang kay Santa Teresa ng Calcutta, kundi sa mga tinulungan niya. They died peacefully. They died with dignity. Kahit ganoon sila. Kasi merong kumalinga. Kaya yung kalinga, awa pala natin, nakapagbibigay ng dignidad sa mga taong kinakaawaan natin. At ganoon din naman, pakinggan natin ang tinig ng ating Panginoon sa mga sakramentong ating ipinagdiriwang. Partikular ang banal na Eucharistia, wag nating kakalimutan yan. Ang sakramento ng kumpisal na paanyaya ng ating simbahan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ng tunay na pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Laging nariyan ang tinig ng Diyos. Nag-aanyaya palagi yan. Ng pagpapatawad at laging gustong magmahal ng Diyos. Kasi nakapagtataka. At kaya ang Diyos ay laging ganun na lang yung paanyaya sa atin na magbalik loob sa Kanya. Kasi gustong-gusto niyang magpatawad. Gustong-gusto niyang magmahal. Alam niyo, isang kasaysayan, one of the writers of Pope Francis, merong isang anecdote at reflection tungkol sa isang taong paulit-ulit na nagkakasala at paulit-ulit ding patatawarin ng simbahan o pari. Alam niyo, nakakakilabot nakakaiyak yung sinabi doon nung pari nagpapatawad, ayon din sa reflection ni Pope Francis. Sabi, Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami o patawarin mo ako sa patuloy kong pagkakasala at patuloy ko rin pagpapatawad sa lahat ng nagkakasala. Kasi ikaw ang nagturo nito Ikaw ang nagturo na laging magpatawad sa bawat nagkakasala. Ganyan, ang ganda ng tinig ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo tuwing tayo nagkukumpisal. At siyempre, ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ganon din naman, tinig ng Panginoong Hesukristo sa ilang mga banal na gawain natin sa panahong ito ng Kwaresma. Yung mga prosesyon na yan. Pag-istasyon ng krus, na sinimulan na natin o isang linggo, pagsasakripisyo.
na huwag maging pakitang tao yan at madidinig natin yung magandang tinig ng ating Panginoong Heso Kristo, bagamat kasama natin, kasama sa ating mga ginagawa yung mga pagsasakripisyo. Kaya pala ganun, na gusto ng Ama na lagi nating madinig ang tinig ng Panginoong Heso Kristo kasi pakinggan ninyo. Gusto ng Ama na lagi nating pakinggan ang tinig ng ating Panginoon sapagkat wala namang ibang tinig ang ating Panginoon, walang ibang tinig o salita ang Diyos kundi ang pag-ibig. No? Bawat pagtawag ng ating Panginoong Heso Kristo, bawat tinig na madidinig natin mula sa Panginoon ay nagpapaalala sa atin ng walang kapagurang pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Nawa Panginoon, konkreto po naming maranasan ang awa at pag-ibig mong ito sa pamamagitan ng patuloy naming pakikinig sa tinig mo. Amen. Ibahagi po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa ating amang maawain na hindi pinagkait ang kanyang bugtong na anak at sa halip ay ibinigay para sa atin, buong pananalig tayong dumalangin. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang sambayanan ng Diyos na dumaraan sa pag-uusig at pagdurusa ay mapasigla ng inilahad na pagbabagong anyo ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang pigilin ng anghel ng Diyos ang kamay ng mga nasa kapangyarihang nagbabantang isakripisyo ang ikabubuti ng mamamayan para sa kanilang pansariling kapakanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang pag-aayuno at abstinensya ay magbunga ng higit na pag-ibig at pakikibahagi sa kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang tayong natitipon ay makinig sa tinig ng bugtong na anak at makibahagi sa pagbabagong panlipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang mga kapatid nating yumao ay magkamit ng bagong buhay sa piling ng may kapal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. At sa katahimikan ng ating puso at isip, ilahad sa Panginoon ang ating mga panalangin at pasasalamat. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin at mapanibago nawa kami ng pakikinig namin sa tinig ng iyong anak, na Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya ilaang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at ang mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa ay magdusa upang akayin ng lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaan, pinagpala ang naparirito sa ala ng Panginoon. Hosana sa kaitaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin na ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. At alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kasama ng mga pumanaw na inaalaala namin sa banal na pagdiriwang na ito. Ganoon din ang mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng
sama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. At ang kapangyarihan Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Please. Mga kapatid, ito si Kristo, ang anak na lubos na kinalulugdan ng Ama, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaaniyahan niya sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at inanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Magsilod po ang lahat. Panalangin sa Birhen Immaculada Concepcion de Malolos. O Birhen Immaculada Concepcion de Malolos, aming kalinisan at kaibig-ibig na ina, Pinasasalamatan ka namin sa biyayang ipinagkakaloob sa amin ng Ama sa pamamagitan mo. Akayin mo kami patungo sa iyong anak, nang lumalim ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa gitna ng kadilimang kanalan, sa ikararangal ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Birhen Immaculada Concepcion de Malolos, Ipanalangin mo kami. magsiupo po ang lahat. Ilan lamang pong pabatid. Magkakaroon po tayo ng second collection. Ito po ay ilalaan para sa paghubog, pagsasanay at pagsuporta sa mga seminarista, kaparian at mga relihiyoso at relihiyosa. Sa ika-25 ng Pebrero, bukas, isasagawa ang ikalawang Via Crucis ng ating parokya sa ganap na ikalima at kalahati ng hapon na magsisimula sa ating parokya patungong Barangay Canalate, Santiago at Santo Niño. Sa ika-29 ng Pebrero, magkakaroon po tayo ng Holy Hour at pakumpisal sa ikalima ng hapon. Kasunod po ang banal na misa sa ika-6 ng gabi. Sa ika-2 ng Pebrero ay buwan ng debosyon tuwing unang Sabado, ang Don Rosary Procession sa palibot ng katedral sa ganap na ikalima ng umaga na susundan ng banal na misa sa ika-6 ng umaga. Sa ika-2 ng Marso, ang pagbabasbas ng Via Dolorosa Lenten Exhibit pagkatapos ang banal na misa ng ika-6 ng gabi. Bukas sa publiko ang Lenten Exhibit mula sa ika-3 hanggang ika-9 ng Marso. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag, sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo. Sapagkat kahit ngayong paman sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalaing kayo ng ating mapagmahal at laging mawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kang taglay ang kapayapaan at kaligtasang dulot ng ating pinagsaluhan. Salamat sa Diyos.